Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Bilis! Bilis! Ayaw ko nang babagal-bagal sa trabaho. Anong oras na? Hindi nyo pa natatapos yan. Madami pang kailangang ibalot. Bilis! Parang hindi kayo mga pinapasahod ng maayos kung magsikilos kayo. Ang babagal ninyo! Maririnig ang galit na sigaw ng line leader na si Erwin sa isang kumpanya na paggawaan ng mga papel. Sir, hindi naman po pwede na madaliin namin ito. Paano po kung magkaroon ng problema ito dahil sa pagmamadali namin? Di kami naman po yung mapuputokan pag nagka-claim. Kung nagpa-OT po sana kayo nung nakaraan, di sana natapos po ito na maaga. Hindi po yung kung kailan delivery na, tsaka nyo po kami aapurahin. Sagot naman ng regular na empleyado na si Eric. Eric, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo ha. Kailan ko pa napapansin yung ugali mong yan? Hindi ka marunong rumespeto sa mas nakakataas sa'yo. Baka gusto mong i-report kita sa office na magkaroon ka ng memo. Umayos ka ha? Galit na sabi ng leader. Maayos naman po ako sir ah. Maayos naman po kami nagtatrabaho dito. Ang hirap lamang po sa inyo. Masyado kayong mayabang. Hindi ko mo leader namin kayo. Re-respetuhin namin kayo. Ito po ang tandaan ninyo. Hindi po hinihingi ang respeto sa tao. Pagkus ay ibinibigay po ito ng kusa. Kung gusto nyo po palang respeto namin, ay ipakita nyo po nakarespeto kayo. Mariing sabi pa ni Eric. Ano bang problema mo sa akin Eric? Ano bang gusto mo? Sabihin mo lang at pagbibigyan kita. Tanong pa nito. Wala po akong gusto sir. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Ang sa akin lamang po, matuto din naman po kayo mag-utos ng maayos. Hindi yung kung makautos kayo para kayo na ang may-ari ng kumpanya. Kailan ba kami hindi nakatapos ng delivery? Di ba wala naman sir? Pangatwiran pa ni Eric. Siya, panalo ka na. Kung yung sinasagot-sagot mo sa akin nag-uumpisa ka na magtrabaho, di sana nakadami ka na. Puro kasi sagot. Magtrabaho na kayo. Sigaw pa ni Erwin bago tuluyan ng umalis. Hay nako, hindi ko na alam ang gagawin dyan kay Sir Erwin. Palagi na lamang galit. Tapos pag nangatwiran, parang tayo pa ang mali. Gusto lang naman natin ang maayos na pakikisama niya. Ewan ko ba dyan, ang hirap pakisamahan. Wika ni Eric sa kasama niya sa trabaho. Naku paring Eric, wala naman tayong magagawa na. Kung ganun talaga ang ugali ni Sir Erwin, mas mabuti pang wag na lang natin siyang pansinin. Kasi kung patuloy lang natin siyang sasagot-sagutin, baka humaba lang ng humaba ang pagtatalo ninyo palagi. Sabi ng katrabahong si Emerson. Sabagay Emerson, may point ka naman. Pero nakakainis din kasi minsan. Hindi na naman kasi tayo bata para palagi niyang paalalahanan at pagalitan. Tsaka alam na naman natin ang ating gagawin Timano ba? Manahimik na lamang siya. Hindi yung kung ano-ano pang masasakit na salita ang sasabihin niya sa atin. Daig niya pang may-ari kong mag-aasta. Wika pa ni Eric. Siya sige na pare. Okay na yun. Ang mahalaga ngayon ay matapos natin ang delivery para naman walang masabi na si Sir. Sabi ni Emerson bago tinuloy ang kanilang pagtatrabaho. Sa totoo lang ay sobrang sama naman talaga ng ugali ng kanilang line leader na si Erwin. Halos araw-araw na lang kasi itong laging nakasigaw sa mga hawak niyang tao. Kaya naman pag nakikita siya ng mga empleyado na papalapit sa kanilang pwesto ay natataranta na ang iba. Konting pagkakamali lamang kasi na makita nito ay tila ba big deal na sa kanya. Sobrang perfectionist kasi nito at ayaw makakakita ng kahit konting pagkakamali. Isang araw ay may empleyadong naaksidente sa loob ng kumpanya at naipit ang daliri. Natatarantang tinawag itong si Sir Erwin ng isa niyang empleyado para sana humingi ng tulong. Aray! Aray! Tulungan niyo ako! Ang sakit-sakit na! Ang sakit-sakit na lang kamay ko!
Umiiyak na sabi ng babaeng si Janine. Wait lang Janine, tinatawag na si Sir Erwin. Malapit na yun, relax ka lang. Natatarantang sabi naman ng katrabahong si Jai. Maya-maya pa'y dumating na nga itong si Sir Erwin. Dali-dali niyang inoperate ang machine upang matanggal ang daliring nakaipit doon. Mabuti na lamang at mabilis na natanggal iyon. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka naipit dyan sa machine? Hindi ka ba nag-iingat? O sadyang tatanga-tanga ka lamang sa trabaho? Sabi ni Erwin sa kaawa-awang babae. Grabe naman po kayo sir. Bakit naman po ganyan kayo magsalita? Imbis na kamustahin niyo ako kung okay lang ako, yan pang ibubungad niyo sa akin. Sobrang sama naman po yata ng ugali ninyo. Umiiyak sa galit na sabi ng dalaga. Ano bang kinakagalit mo dyan ha? Bakit? Hindi mo ba matanggap na bobo ka at tatanga-tanga ka? Hindi ka naman maiipit kung nag-iingat ka. Tapos parang kasalanan ko pa. Ang galing mo din na. Turan pa ng line leader. Tingin mo sir, sino ba naman tao ang gugustuhin na maipit sa machine na ito? Aksidente ang nangyari sir. Aksidente. Hindi niyo ba maintindihan yun? Kahit kailan talaga, ang hina ng pang-intindi ninyo. Naturingan kayo na line leader, pero ang pang-unawa ninyo, utak hipon. Hindi na napigilan ng galit na sabi ng dalaga. Utak hipon pala ha? Pwes, ngayon pa lang, tanggalin mo na mga gamit mo sa locker mo dahil ito na ang last day mo. Alis, umalis ka na. Galit na sabi pa ni Erwin. Akala mo ba'y matatakot ako na mawala ng trabaho sir? Diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ako manghihinayang na umalis sa kumpanyang ito kung isang katulad mo lang ang magiging line leader ko. Basta ito lamang ang tatandaan mo. Dadating din ang karma mo dahil sa napakasama mong pag-uugali. At pag dumating yun, ako ang unang tatawa sa karmang natanggap mo. Mariin na sabi pa ng dalaga. Dami mo pang sinasabi. Umalis ka na. Alis, umalis ka na dito. Pagpapalayas ng line leader na si Erwin. Dahil doon ay agad nang lumabas ng kumpanya ang dalaga. Labis-labis naman na naawa ang mga kasamahan nito sa trabaho dahil sa ginawang pagpapahiya ng malapit nilang line leader. Oh, anong tinitingin-tingin nyo? May sini ba? At lahat kayo nakatingin dito. Balik sa trabaho, mga tsismoso at tsismosa kayo. Sigaw pa nito sa mga nakatingin na empleyado. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang ilang araw at may bagong empleyado na ang pumalik sa pwesto ng dalagang tinanggal sa trabaho. Isang probinsyanang babae ito na may maitim na mga kutis at kulot na buhok. Hi, anong pangalan mo? Ikaw palang pumalit sa pwesto ng kasamahan namin na tinanggal sa pwesto dyan? Tanong ni Jai sa bagong empleyado. Hello? Ako po si Chelsea. Opo, bago lang po ako dito sa pwesto na ito. Sa katunayan nga po ito ang kauna-unahan kong trabaho. Taga-probinsya po kasi ako. Nakangiting sabi ng bagong empleyado. Sa probinsya ka pala nakatira. Ang layo-layo naman ang pinanggalingan mo. Bakit napunta ka dito sa Maynila? Wala ka bang mahanap na trabaho dun sa probinsya? Tanong pa ni Jai. Marami naman pong trabaho dun sa amin. Kaso po maliit lamang po ang sahod. Tsaka pumunta lang po ako dito dahil sa isang misyon. Sabi ng babaeng probinsyana. Misyon? Paanong misyon ang sinasabi mo? Kuryosong tanong ni Jai. Basta, malalaman nyo din yun sa tamang panahon. Nakangiting sabi pa ng probinsyana. Magtatanong pa sana itong si Jai sa dalaga nang biglang sumigaw ang line leader sa kanila. Kitang-kita nila sa malayo ito habang naglalakad papalapit sa kanila. Ano na naman ang pinag-uusapan nyo ha? Imbis na magtrabaho kayo ng maayos, daldalan pang inuuna ninyo. Galit na sigaw ng line leader. Sir, tinatanong ko lamang naman po ang bago naming katrabaho kung taga saan po. Pangangatuwiran pa ni Jai. Mangangatuwiran ka pa. Bumalik na kayo sa trabaho. At ikaw namang negrat mo kang bahoy na babae. Kabago-bago mo. Puro daldalang inuuna mo. Gusto mo bang matanggal agad sa trabaho ha?
Sabihin mo lang at ngayon din tatanggalin na kita. Galit na sabi pa ng line leader na si Erwin. Sorry po. Pasensya na po sir. Gusto ko lang naman po makilala mga kakatrabaho ko. Para po may kaibigan din ako dito sa kumpanya. Pangatwiran pa ng dalagang probinsyana na nagpakilalang si Esperanza. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Basta ang mahalaga, magtrabaho ka ng maayos. Hindi yung puro kadaldala ng inuuna mo. Hay nako, sa bagay, isa ka lang namang hamak na probinsyana. Kaya ang hirap mong umintindi. Tsaka ba't ganyan ang itsura mo? Ang itim-itim mo. Tapos yung buhok mo, parang sa Dracula. Wala ka man lamang bang suklay? Aba, matuto ka naman mag-ayos ng sarili mo. Kabumabahay mong tao, hindi ka marunong mag-ayos ng sarili. Panglalait na sabi pa ni Erwin. Grabe naman po kay mang maliit ng tauhan niyo sir. Tama nga ang bali-balita ko. Ganyan pala talaga kasama ang ugali ninyo. Hindi kami nagkamali sa aming nabalitaan. Makahulog ang sabi ni Esperanza at tila galit na. Aba, at marunong ka nang sumagot? Hoy, para sabihin ko sa'yo, lahat ng kumalaban sa akin ay agad na natanggal sa trabaho. Gusto mo bang sumunod sa kanila? Ha? Pagbabanta pa ng leader. Okay lang, kung yun ang gusto mo. Pero itong tandaan mo, baka pagsisiyan mo ang lahat ng gagawin mo sa akin sa bandang huli. Mag-isip-isip ka kung sino ang kinakalaban mo. Pagbabanta pa ng probinsyanang si Esperanza. At ako pang tinakot mo. Umalis ka sa harap ko. Lumabas ka sa kumpanyang ito. Labas! Kung ayaw mong kalad ka rin pa kita. Gigil na sigaw ng lane leader. Kalad ka rin mo ako kung gusto mo. Pero mananatili ako dito. Matapang pangsagot ni Esperanza. Dahil sa inis ng lalaki ay napilitan na nitong hilahin papalabas ang babae. Walang awa niya itong kinaladkad na parang isang basura. Habang inihila ito ay nakarinig siya ng isang malakas na sigaw sa kanyang likuran. Kitang-kita niya ang isang figura ng lalaki. Labis siyang namutla nang makilala kung sino ito. Walang iba kundi ang presidente ng kumpanya. Bakit mo sinasaktan ng pamangkin ko? Anong karapatan mo na kalad ka rin siya? Galit na sabi ng matandang presidente. Natulala itong si Erwin nang tawagin itong pamangkin ng probinsyanang si Esperanza. Kasi po sir, may nagawa po siyang kasalanan. Sinisira niya po yung mga machine na ginagamit natin dito. Concern lang naman po ako. Pagsisinungaling pa ni Erwin. Napakasinungaling mo. Wala akong ginagawang masama. Ikaw itong masama ang ugali. Kaya wag mo akong baligtarin. Galit na sigaw ni Esperanza. Pero totoo po ang sinasabi ko sir. Maniwala po kayo sa akin. Sinisira niya po kasi ang mga machine kaya pinalabas ko po siya. Walang tigil sa pagsisinungaling pa ni Erwin. Tumigil ka! Kilala ko ang pamangkin ko. Mabait siya at hindi marunong magsinungaling. Sinadya ko din na papasukin siya dito para malaman ko kung totoo ba na bastos ang ugali ng line leader dito. Dahil may nakarating sa akin na isang sumbong na sobrang abusado ka nga daw. Wika pa ng presidente. Sino pong nagsabi sa inyo? Maling balita po yan sir. Hindi po totoo yun. Pagtanggi pa ni Erwin. Maya-maya pa ay may pumaradang sasakyan sa harap ng kumpanya at lumabas doon ang isang babae. Ako ang nagsabi ng lahat ng kasalbahihan at kaabusaduhan mong leader ka. Naalala mo pa ba ako Sir Erwin? Tanong ng isang babae. Ito ang babae na tinanggal ni Sir Erwin na naipit sa makina at pinagsalitaan pa ng masama. Ikaw? Paano nangyari na kasama mo si na Sir President? Gulat na tanong ni Erwin. Di ko nga pala nasabi sa'yo. Pamangkin nga din pala ako ni Sir Frankie, ang president na kaharap mo ngayon. Nung araw na pinalis mo ako ay nagsumbong ako kay Tito dahil sa pang-aabuso na ginagawa mo sa mga empleyado. Pero nagdadalawang isip pa siya at hindi naniniwala sa akin dahil ang buong akala niya ay ganun lang ang way ng pagrespeto mo sa mga empleyado. Kaya pinasok niya dito si Elizabeth, ang aking pinsan, para alamin ang katotohanan. At hindi nga sila nabigo
Dahil kitang-kita nilang ginagawa mong pang-aabuso dito. Talo ka na, Sir Erwin, dahil ito na ang karma mo. Mahabang sabi ng babae. Dahil sa ginawa mong pang-aabuso sa mga empleyado at sa pamangkin ko, ay tanggal ka na sa trabaho. Ngayon din ay makakaalis ka na. Alis! Galit na sabi pa ng president. Halos hindi na nakasalita itong si Erwin at hiyang-hiya na tumalikod sa mga ito. Labis siyang nagsisisi sa lahat ng kasalbahihan niyang ginawa sa kanyang mga tauhan. Sa isip-isip niya, kung naging mabuti sana siya sa kanyang mga tauhan, ay mayroon pa sana siyang trabaho. At hindi niya sana naranasan ang karma na bumalik sa kanya dahil sa pang-aabuso at pagiging mapagmataas sa kanyang sarili. Tunay nga na hindi natin kailangang magmataas sa ating mga katrabaho. Bagkos ay matuto tayong makisama, makipagkapwa-tao at higit sa lahat, igalang at irespeto din ang mga kasamahan. Para kahit hindi natin hingiin ang respeto na nararapat sa atin, ay sila na mismo ang kusang magbibigay noon. Kaya sabi nga sa isang kasabihan, hindi hinihingi ang respeto sa tao. Bagkos, ito'y kusang ibinibigay lamang. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.